Librong Itim, Volume 6. An anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Carl James Panulaya. Onyx by Win Martinez. Pawis, Crayola, kending matamis na nakakatakam. Napalunok ako nang maisip ko kung saan nanggagaling ang matamis na amoy na yon at diniin ko ang face mask sa ilong ko. Nararamdaman ko ang pagkapal ng laway ko at ang paninikip ng lalamunan na tila ba nauuhaw ako. I don't like coloring! I want phone! Saad ng 4 na taong gulang kong estudyanteng si Mark. Hinagis niya ang krayola at papel at nagsimula ng magwala. Kahit naiinis na ako at kumakati na ang lalamunan ko, pinipigilan kong hablutin ang braso niya. Luz, utang na loob. 4 years ka ng daycare teacher. Umayos ka! Mark, calm down. We'll play with the phone later after we color, okay? A soothing voice came out at unti-unting nawawala ang uhaw ko. Napatingin ako sa nagsalita at nakita ko si Celeste Estrega pala yun. Si Celeste ay 22 years old, 2 years younger than me, at isa din sa mga guro sa daycare center. Pareho kaming may albinism, pero at least siya, itim ang kilay at eyelashes niya. Hindi gaya sa akin, na puting-puti lahat. Nakuha ko ang albinism ko sa Japanese mom ko at siya naman ay nakuha niya sa Italian father niya base sa sinabi niya nang nagpakilala siya a week ago. Tumahimik ang bata at itinuloy niya na ang pagkukulay. Ilang minuto din ang lumipas nang dumating ang yaya nito at inuwi na siya. Dahil wala kaming ibang estudyante ngayon, nagpatawag ng break ang supervisor namin at dali-dali akong dumiretso sa CR. Inalis ko ang face mask ko at naghilamos para magising at inilabas ko din ang maliit na lavender oil roller at pinahid sa ilong ko. Dahil malakas ang pangamoy ko, agad kong naramdaman ang epekto nito. Sinuklay ko din ang makapal kong buhok at nag-ayos ng kaunti para kahit magulo ang isipan ko, at least maayos ang panlabas na itsura ko. Pagkatapos nun ay dumiretso na ako sa pantry para kumuha ng inumin nang makita ko si Celeste na mag-isang nagmemeryenda. Kahit 1 linggo na siya dito, napapatulala pa rin ako sa kanya. Naramdaman niya yata ang presensya ko dahil tumingin siya sa akin. Merienda muna tayo, Teacher Luz. Mukhang pagod ka na. Imbita niya, sabay ngiti sa akin. Nawala ang lahat ng pagod at stress ko at parang siya lang ang nakikita ko. Tumango ako at kinuha ang mug bago umupo sa harap niya. Nagbuhos siya ng pulang likido dito and I removed my face mask. The scent of the tea infiltrated my nostrils almost immediately. Rose tea na may cinnamon. Ngayon mo lang pinatikim sa akin to ah. Madalas jasmine tea ang binibigay mo. Malakas talaga ang pangamoy mo, Teacher Luz. Salamat. Bata pa lang ako, malakas na ang pangamoy ko kaya ganito. Nahihiyang sagot ko at ngumiti siya sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Teacher Luz. Hindi ikinakahiya ang ganyang abilidad. It can be useful. Patuloy niya. Bakit parang naging malicious ang aura niya? Gusto ko sanang tanungin kung anong ibig niyang sabihin, pero pinabayaan ko na lang at uminom na ako ng tsaa. Binalot kami ng katahimikan at dahil ayaw ko ng awkward silence, naghanap ako ng pwede naming pag-usapan. Ah, ngayon ko lang napansin ang singsing mo. Anong ba to yan? Pambihira, Luz. What a way to start a conversation. Onyx po siya, for protection. And sabi din ng iba, for mastering one's destiny. Pwede ko bang makita? Tanong ko at agad naman niyang inabot yun sa akin.
Napatulala ako sa batong kasinlaki ng kuko ko at para bang nahihigop ako sa loob nito. Wala ka ng takas. Ang halimaw ay magiging alipin, tagasunod sa lahat ng aking ibibilin. Para akong napaso sa singsing at agad ko itong ibinalik kay Celeste. Negatibo ang reaksyon ko sa singsing na yon. Parang bumabalik ang uhaw na naranasan ko kanina. Sorry, kailangan ko nang umuwi. Paalam ko at hindi ko na hinintay na sumagot siya. Nang umalis ako, doon ko palang napansin na sunog ang balat ko sa parte ng kamay ko na humawak sa singsing niya. Kinagabihan, binangungot ako. Nagsimula ito sa akin na naglalakad sa isang subdivision. Tahimik at malalim na ang gabi at halos lahat ng bahay ay madilim na. Wala akong destinasyon talaga pero parang alam ng mga paa ko kung saan pupunta. Natagpuan ko ang sarili ko sa harap ng isang malaking bahay at tinitingan ko ito ng matagal bago naglakad papalayo. Nag-shift ang scene at nasa isang malawak na kwarto na ako at pinagmasdan ko ang mag-inang nakahiga sa kama mula sa glass door ng balcony. Umirot ang nasunog kong balat at kinuyom ko ang palad para maginhawaan pero nagulat na lang ako nang makitang humahaba, tumutulis ang aking mga kuko. Bigla ang tumayo ang bata. Nagsimulang mag-sleepwalk patungo sa akin. At dahil mahimbing yata ang tulog ng ina, ay hindi nagising ito. Ang estudyante kong si Mark pala ang bata. Habang papalapit siya, naramdaman ko uli ang pagkapal ng laway ko at ang paninikip ng lalamunan ko. Bumibilis na din ang paghinga ko at tila ba lumakas din ang pandinig ko. Ano itong nararamdaman ko? Kaharap ko na ang bata at ang tanging naghihiwalay sa aming dalawa ay ang makapal na glass door. Nakaramdam ako ng gutom. Buksan mo ang pinto, bata. Buksan mo! Tila ba narinig niya ang iniisip ko dahil agad niyang binuksan ang pinto at lumabas. Mas naamoy ko ang matamis na karne niya at naglalaway na rin ako. Rinig ko na rin ang pulso niya. Walang pag-aalangan, sinunggaban ko ang lalamunan niya at sa unang kagat pa lang ay nilamon na ako ng euphoria. Habang sumisirit ang dugo niya, hindi ko inisip na bata siya, na tao siya. Ang focus ko lang ay kung gaano katamis at kalambot ang karne niya. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko pero hindi ako tumigil. Tama na, Luz. Mali ito. Walang mali dito. Dahan-dahan, marami pa tayong mga batang bibisitahin. May narinig akong pamilyar na boses pero wala akong nakitang tao. Kaya naman nagpatuloy lang ako. Nang matapos ako, halos hindi na makilala ang katawan ng bata dahil sa dugo at mga kagat at kalmot na makikita rito. Binitawan ko siya at napaluhod, ngunit nagmarka na ang dugo sa mga kamay ko. I gave out a cry of grief. Doon na ako nagising at nakaramdam ng matinding pagod at puyat. Ang aga ko kayang natulog kagabi. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Umupo ako sa kama at pinagmasdan ang katawan ko. Malinis ang mga kamay at paa ko pero iniisip ko pa kung pareho ang suot ko nang matulog ako kagabi at ngayong nagising ako. Umiiling na lang ako at pinagmasdan ang kwarto ko. Maayos pa din ito kahit may ilang take-out boxes at bottled water na nakakalat. Pero natagilan ako nang makita kong bukas ang isa sa mga bintanang sinasara ko kapag gabi. Umangin ng kaunti at doon ko palang naamoy ang bleach sa paligid ko. Kinabahan ako at dahan-dahang isinara ito. Sinigurado ko din na walang nanakaw sa akin bago ako dumiretso sa CR
at pinagmasdan ang mukha ko sa salamin bago naghilamos. Ano ka ba naman, Luz? Bangungot lang yun. Bakit napaparanoid ka? Coincidence lang yung iba? Tama. Bangungot lang. Walang katotohanan. Lalabas na sana ako nang makaamoy ako ng malansang amoy kaya napalunok ako. Galing ito sa basurahan ko at dahan-dahan ko itong binuksan. Bumulagta ang t-shirt at pantalon kong duguan. Napaatras ako. Hindi. Imposible. Dali-dali kong inalis ito at binuhusan ng bleach na kakaunti na lang ang laman para kapag sinunog ko mamaya, hindi maaamoy ang dugo. Hindi bangungot ang nangyari kagabi. Ginawa ko talaga ito. Napamura ako at naghanap ng iba pang ebidensya na maaaring magamit laban sa akin kapag nakakuha ng lead ang pulisya. Inon ko din ang TV para makakalap ng impormasyon at hindi ako nabigo. Hindi na siya naawa sa anak ko. Rinig ko ang isang pamilyar na boses kaya napatingin ako sa TV at nakita ko si Mrs. Pia Laperal, ang mama ni Mark na naghihinagpis. Halos hindi na nakilala ni Ginang Laperal ang 4 na taong gulang niyang anak na si Mark nang matagpuan niya ang katawan nito sa balkonahin nila kaninang umaga. Tila ba inatake ang bata ng mabangis na hayop dahil sa mga kagat at kalmot nito sa katawan. Isa lang si Mark sa 11 nabiktima ng mabangis na hayop na ito sa parehong araw, kaya naman pinag-iigtingan ng investigasyon. Naniniwala ang mga magulang na hindi ito isang aksidente. May mga Hindi ko na tinapos ang balita at agad kong in-off ang TV at napaupo sa sofa. Bigla ang may kumatok sa pinto at napatayo ako. Medyo kabado. Lucifer Magallanes, buksan mo ang pinto. Boses ng isang lalaki. Dahan-dahan kong binuksan ito at may nakita akong mga pulis na nakauniforme sa labas. Mr. Magallanes, kakausapin lang po namin kayo. Nakita ka sa CCTV na umaaligid sa mga bahay ng mga batang na biktima kagabi. Saad ng isa. The searing pain on my burnt skin returned. Naramdaman ko na din ang paghaba ng mga kuko ko. Ah, ganun po ba? Maaari ko po bang marinig ang report? Pasok po kayo. Imbit ako. Tinignan muna nila ako bago pumasok. Nang pumasok sila, agad kong sinara ang pinto. Kung wala kang kinalaman dito, sir, iniimbitahan ka namin sa station para magbigay ng statement. Hindi na natuloy ng pulis ang sasabihin niya dahil sinakal ko siya gamit ang isa kong kamay. Diyan kayo nagkakamali. Ngisi ko. Unti-unti kong naramdaman ang paglapad ng noo at ilong ko at nagsisimula na ding matakpan ng makapal at magaspang na balahibo ang balat ko. Lumalaki na din ang mga paa at kamay ko at dahil tumutulis at lumalaki na din ang bunganga, ibinuka ko ito para hindi masyadong masakit. May pumutok na baril pero walang tumamang bala sa akin. Nang tingnan ko kung bakit, nakita kong lumulutang ang mga bala at bigla na lang naging abo ang mga ito. Kasabay nito, ang paggulong ng mga pugot na ulo ng pulis sa sahig ko. Mga bata lang ang kinakain at pinapatay ng mga uko, Teacher Luz. Huwag ka nang mag-experiment. Ako lang ang pwedeng mag-experiment. Narinig ko ang boses ni Celeste at nakita ko siya sa may kusina. Nakasuot siya ng kapa at itim na long dress kaya na-emphasize ang puting buhok at balat niya. Uko? Teka, paano ako naging ganito? At paano ka nakapasok? Tanong ko at bumalik na ang dating anyo ng mga kuko ko. Ngumisi siya at tila ba nag-iba ang aura niya. Bukas ang backdoor mo. Paano ka naging uko? Dahil sa akin. She replied with no remorse. Napakuyom ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nagpipigil. Galing ako sa pamilya ng mga mangkukulam, Luz. And I grew up being forced to read
and create spells while other kids played freely. Napaka-unfair naman, di ba? Lalo na kapag hindi nila ina-appreciate ang mga simpleng bagay gaya ng pagkukulay. Doon nagsimula ang galit ko sa mga spoiled brats gaya ni Mark. Paliwanag niya. I gritted my teeth. Dahil kilala ko bilang anghel at mabait na tao, hindi pwedeng ako ang direktang papatay sa kanila, hindi ba? Kaya nag-experiment ka sa akin? Galit na sabi ko at ngumisi siya. Tama, para hindi sayang ang pinag-aralan ko. Simple lang naman ang gagawin. All I need is a part of your skin and an idea of what I want to turn you into. Tapos, iinom ka lang ng dugo ko at isang incantation para siguradong susunod ka sa akin and voila! Patuloy niya at doon ko nakonekta ang lahat. Ang pag-inom ko ng tsaa niya, ang pagpaso ng kamay ko sa singsing niya, at ang pagpatay ko sa mga bata. Good! You finally got it! May mga backup ng paparating. Magpapahuli ka ba? O sasama ka sa akin? Tanong niya. At sasagot na sana ako, ngunit dumawak ang ngisi niya. Siyempre, sasama ka dahil inuutusan kita. Pagkasabi niyon, ay naramdaman ko na uli ang paghaba ng mga kuko ko at paglabas ng mga pangil ko. Pawis, Crayola, kending matamis na nakakatakam. Hindi ito ang kapalarang aking inaasam.